Hi guys, another ride, another day. So ngayon dito tayo sa Shell Malabon. Yung boss ko kasi nagpatulong magpa-check ng motor kasi nga may kinuha siyang motor dito. Tayo willing to assist naman tayo always, lalo sa pagdating sa motor. Kung ano yung mga knowledge na sa motor mga kailangan i-check pagka bibili second hand. Ito yung kinuha niyang motor. Itong Bristol ATR 160. Para sa seller, kilala tayo ni brother, namuto ko yung pangalan. Pero yun yung siya kanina, nag-shake hands kami, nagpirmahan sila boss. Itong ATR 160 2024 model. Tapos sabi nila sa akin, pares na pares ang panggilid daw ng EDV 160. Kahit yung yung air filters niya. So rimset din yung likod, yung suspension niya, ganyan yung suspension. Technically hindi yan Showa. Kahit yung tambucho niya guys, medyo hawig sa EDV 160 guys. Ayan, yung likod lang yung hindi. So projector headlamps na rin siya guys. Ayan LED na rin yung mga turn signals niya. Dito medyo may similarity sila sa EDV. Sige, ito ganun siya. Para sa lang side mirror na palitan na katulad dun sa atin sa EDV natin. Naka MDL na rin. Then pagka umupo ka sa kanyang cockpit, dito yung dalawa niyang compartment, medyo maliit. Ito naman yung sa charger. Tapos same thing sa ADV, push start, tapos ignition. Tapos fuel seat, grounded, tapos dito yung fuel niya. So napipindot lang yan. So pag kayo open natin guys, may lalabas sa panel niya na QJ motor, tapos TFT display na siya guys. Ayan Tapos same thing pag mag-start kayo, ganun din. Start mo lang din siya ng parang normal na ADV. Preno, tapos ignition. So sa kanan, toggle switch yung kanyang hazard. So nandito yung idle stop. Tapos nandito naman yung toggle for dito. Ayan. So meron siyang interface, clock, brightness, unit, information, mobile bluetooth. Technically pwede mo siya i-connect sa phone mo. TPMS, traction control, and yun lang. Tapos busina, high-low. Ewan ko sa mga naka QJ motor ATR 160 dyan, normal ba yung parang naglalaro yung RPM niya? Diba sa Honda hindi naman gano'n, table lang siya yung RPM niya. Dito, ayun pagka binomba mo, biglang may gaganon pa siya. So kagandahan dito guys, yung panel niya meron na rin fuel gauge, makikita mo na rin yung battery mo kung okay, yung temperature ng motor, tapos temperature outside, RPM, tapos yung speed nakikita na rin. Tapos makita mo rin dito, naka-flash na rin yung kung ilan yung konsumo mo per liter. ABS, yun, may nakalagay dito mode P1 ready. So aman ko kung may modes to guys. I-ride na natin siya. So from Malabon, pupunta tayo Las Piñas. Sa taga Las Piñas kami dalawa ni boss. So bagdasin natin yung papuntang Monumento. Yun first ride sa ATR 160 guys. Siguro impression ride na rin to. Tapos kwento ko sa inyo yung mga kailangan yung, kunyari ka bibili kayo ng mga second hand, yung mga dapat yung i-consider din Sabi nung seller, pinalitan na daw ng bell kasi yung issue daw nitong ATR pagka stock bell from kasa na bell, dragging. So pinalitan nila daw ng RS8 na bell, naging okay daw yung takbo. Actually natuwa yung dating may-ari nito, ang lakas daw ng power nitong ATR. It's just that may tatayo ata silang business, mag-computer shop ata. Batang bata pa yung motor guys, nasa 2,400 lang yung tinakbo, 2024 model. Then in fairness talagang siya, responsive siya pagka tinatrate. Malaking gap lang nga lang dito, hindi lang ako sanay sa kasi na pag ganun. Pero siguro normal yung sa ATR, I'm not sure. Yung mga lubak okay lang, na-absorb naman yan ng maayos. Mga ganito, idaan natin sa ganito guys. So yun, parang wala lang sa kanya. Maganda yung stock suspension ng ATR, I must say. Saan na tayo? SM Center, ano to? First time ko nakarating dito So testing din natin itong bagong GoPro natin. Medyo di pa tayo sanay, medyo nagloloko-loko siya namamatay naman, nag-i-stop recording. Buti naririnig ko yung beep niya. Titignan ko yung maganda yung lagay na setting. Lalo ngayong daytime, nag-check lang din naman ako sa YouTube anong magandang setting for daytime. So to, naka-apply ngayon to. 4K resolution tayo, 30 FPS. Yung stabilization natin nakatanggal para talaga action camera yung datingan natin. Nagandahan talaga sa mga very innovative na ng mga China kasi tinan mo nalagyan na nila ng mga electronics yung mga scooters Hindi ko nagkakamali, sila pa ata kung ulo nag-DFT sa mga scooters Hindi ako sure ayun yung mga ganitong lubak ko, kayang-kaya ng ATR wala akong nararamdamang stress sa handlebar, kalamnan niya, lalo yung sa likod medyo very impressive, masay. Na-impress ako. Preno niya malakas din. Tapos nag-i-engage ka agad yung ABS niya pag kailangan, pag napapiga ka ng todo. Tapos kung ano yung liksi ng ADV natin, nagagawa naman natin dito. So goodbye 9A mo naman ito, pamilyar na sa atin to. Yun, hindi naman ako sanay ng may binibiling motor na second hand na ako yung magche-check ganyan. Usually ako nga nagpapacheck pa nagsasama din ako ng marunong Kung ano naman yung mga basic na dapat, yun lang naman tinignan natin. Unang-una, physical check ng motor, kung may mga tama, gas yun, sinecheck muna yun, syempre. Second, yung test drive naman natin, buti pumayag. Pero doon lang naman sa gasoline station, wala nang problema dun. So yun nga, doon ko napansin na tumataas-taas yung RPM niya. So tinanong ko yung seller, sabi naman
naman normal lang daw. Kasi kung kunyari ADV to tapos ganun yung RPM niya, doon ako di maniniwala kasi syempre may experience ako sa motor ko eh. So alam ko yung normal sa hindi normal, di ba? Mano Mensa! Dami nang huli dito eh. Kaya ingat tayo dito, kan. So babagtasin na lang natin ang kahabaan ng EDSA. Yon! Uy, bagos palto. Bakbakin natin dito. Tingnan natin ang kakayanan niya. Fairness ha, wala akong nararamang dragging. Ganda, ganda. Yun oh. Tatawid ng gano'n, lilipat ng gano'n, nakakayang-kaya mong promenuhan. Ano pa lang gasto, pero feel ko matipid naman to eh. So ginagawa ko sa kanya yung paano kong ginagawang drive sa ADV natin. Syempre kailangan medyo confident tayo. Ingatan natin, syempre di naman sa atin to. Pero ano mo yun, tulad ng mga sinasabi ko sa video, pag nangihiram kayo or may gumagamit kayo ng ibang motor, medyo dapat normalan lang kasi pag masyado kayo maingat, lalong lapitin ng disgrasya yun eh. So after ng physical check, tignan natin yung mga electronics, kung gumagana, lahat ng ilaw, parang bili ka ng brand new sa kasi, yung parang overall check talaga, ganun. So okay naman, gagana yung mga signal lights, walang tagas yung mga suspension. Usually yun yung mga dapat tinitignan mo eh. Tapos syempre tatanungin mo sa seller kung kailan yung huling maintenance, kung kailan yung huling change oil. Kailan naman maging honest sila kasi kung hindi pa change oil, o di at least diba alam natin kung kailan ipapa-change oil, kung kailan ipapa-service, ano yung mga napalitan, history. Kawawa din naman kasi makakabili ng ano eh, tapos dahil palang issue. Siyempre yung pera di naman biro, pinakira, lugot pawis din yan, pinaggalaanan yan. Ano pa ba? After nun, after ng overall check sa motor, let's say okay na lahat, siyempre check natin yung papel. So sa papel na mo kung original yung ORCR, yun importante yung minamatch nyo yung engine number tsaka chassis number sa motor. So normally dito sa mga motor sa scooter, yung chassis number pa o engine number, yung chassis number nasa dito lang yan sa may upuan, tapos yung engine number nasa may bandang CVT sa baba. Yun lang naman yun. After nun nagkadandilan na, so yun, inuwi na natin ang ATR 160. Actually binubuyo ko si boss na nag-ADV 160 lang. Sabi niya gusto talaga niya itong ATR 160. Wala pa tayong magagawa, di naman tayo bibili. Pero in fairness, maganda naman ng performance ng ATR as we ride ngayon. Very impressive. Like I said, na-impress ako. MT450, parang MT450 nga. Dalawa pa sila oh. Nag-ride kayo sir. Ang ganda rin siguro nito, no? Pwede sakto-sakto pag ano, sakto-sakto lang pang city. Pag bibili kayo nito tapos beginner kayo guys, anong ganito ng mga singitan, luma lang kayo, di yun mga kailangan ma-pressure na singit-singit kayo. Pero kung may mga butas, pwede naman yung singitan, pero wag yung bibiritan ka agad ang throttle kasi malay mo biglang may tumatawid, gano'n. Tapos kung lilipat kayo ng linya, pwede nyo gamitin yung shoulder technique. Ako mas preferred ko yung shoulder technique. Yung tipong kunyari titignan mo lang yung shoulders mo, pakita mo na kagad sa peripheral view mo kung may katabi kang motor bago ko lumipat ng linya eh. Pero sa hyper kadalasan ano lang ako eh, instinct. Ito palang GoPro natin may kasama na medium mode, so talagang sulit na sulit yung bilhin natin kay Ninang Lotsky dito. So di natin kailangan na bumili ng another na casing. Meron naman tayong audio adapter talaga ng GoPro eh. Pero ngayon, so technically meron ng medium mode, di na kailangan. May enjoy na natin siya, dire-diretso na nakakabit sa ano natin. Ginabitan lang natin yung mic natin, tapos yun na, plug and play na lang nangyayari. Tapos ang kandaan dito, may kasama na rin battery yung nabili natin kay Ninang Lotsky, tapos enduro batteries pa. So talagang long lasting siya guys. Talagang sulit na sulit yung bilhin natin kay Ninang. May niluluto pala kaming ride nila Rudy, nila Ninong, nila Dodi. Diba si Dodi naka big bike na. Congratulations kay Dodi. Pinaghirapan niyo yan eh. Yung mga ganung lubak o wala lang guys. Katulad dito. Hindi siya ganun ka una lang sa kanya guys. Lupit, sarap. Tsaka maganda kasi dito naka rim seat na. Eh diba sa ADV, yun lang yun, pinapangarap pa sa ADV yun eh. Dito nakakabit na. Sarap ng motor mo, Boss Gio. Mangwaswasan, no? Hey! Malakas din, no? Eh mga ganito guys, yari 100. Hindi ko nararamdaman yung makina niya. Hindi ko nararamdaman yung vibration ng makina niya. Not like sa ADV. Nararamdaman ko yung makina niya pag mga ganong speed na 105. Sa throttle, sa upuan, dito wala. Ang galing. Jaguar. Hindi tayo pwede pumunta dyan sa bus lane guys, kasi mamaya maano tayo, mag-gadget addict tayo. Sa singitan naman guys, yung mga ganitong tight, di naman siya nakakailang. Kahit ganyan yung kanyang cockpit, kahit medyo bulky siya tignan, kayang-kaya naman yung mga ganyan singitan, no? Tsaka ang turning radius niya medyo malaki, so parang ADV. So maganda siya para sa mga singitan talaga. Para sa kanyang seat height naman guys, ako ay 5'8", and
Pag normal na upo, ako ay flat foot. Siguro kaya nito. So hanggang 5'4", 5'4", kaya pa yan. Mga tiptoe na siguro. Manageable pa yung mga 5'4", 5'5". Pag mga 5'6" yan, ano na, kaya na talaga. Ayun o, flat foot. Flat foot. Wow! Sarap gamitin itong ATR. Parang literal, parang naka-ADB ka rin lang din talaga, na medyo mas malakas. Aroy, sakit sa ADB nun. Fairness ha, natutuwa ako sa suspension nito. Ang ganda. Mas maganda sa stock ng ADB. Tsaka ang gandaan dito guys, yung handlebar niya saktong sakto na. Di mo na kailangan magpa-riser. As in, komportable na siya hawakan. Yung arms mo, pantay na. Hindi tulad nung sa ADB, medyo mababa. Kaya yung ginawa natin sa ADB natin, medyo ano natin yan eh, tinwist natin yung throttle tuloy. Tinwist natin yung handlebar pag ganun para umangat siya. Tapos in-adjust na lang natin yung mga buttons. O diba? Kung i-compare mo sa ADB, siya tumayo pa, ako hindi na tumayo. Kasi tagtag na siguro yan kuya, no? Tagtag niyan. Sa akin kasi lambot lang eh. Peace tayo, peace. So ano, side by side ADB ATR 160 guys. Feeling ko mas mataas ako sa kanya, seat height. Yung upuan ko mas mataas sa kanya guys, oh. O diba? Feeling ko lang naman. Yung mga nagmurungan dito, yung mga nakikita ko lang naman kung ano yung para sa akin, yung sinasabi ko. Yun o, ba't kaya tayo mga Pilipino lagi nag-hoodie sa tanghaling tapat? Hindi naman malamig dito. Forma lang talaga yun. Mas importante talaga ang forma kaysa kung gaano ka komportable. Baga doon na lang tayo nagiging komportable no? Pagka maporma tayo. Di bali nang di komportable, basta maporma, yun na yun. Dami bumibili ng ganung tama raw guys. Sakto nga sa mga pang ano nga yun, pang business. Bilis yung base pa oh. Ay di pala, like lang pala yun. Dito guys, lagi nagde-testing ng top speed ko sa ADB. So dito ko nakukuha yung 1, 2, 3 sa ADB natin. Ko dito ay daming kotse dito yun. Pagka nagta-top speed ko pag walang kotse. Madaling araw na kasi yun. Pero in fairness dito talaga, ang bilis siya talaga mag-pick up ng speed. Tapos yun nga, walang vibration pagka papunta ng 100. Ayun no, very smooth. Doon ako natutuwa. Hoy! Ito 100 to, walang vibration guys. Nakakatawa. Para siyang electric car or electric scooter. Kaya hindi kayang gawin ng Honda yun. Kung tatanungin nyo guys kung sulit ba ang bumili ng ganitong klaseng scooter, I would say yes. When it comes to maintenance naman, parang sabi naman nung seller, parang siyang ADV. Hindi ka problema sa mga parts, sa air filters, sa panggilid. So anong maintenance ng scooters ng Honda, ng ADV, most likely ganito lang din ang maintenance mo dito. Siguro magkakaiba lang sa engine pagka magpapa-refresh na. Other than that, parang lahat parehas na. So maintenance wise, okay na. Makakatipid ka naman na. Pero isa lang ata ang mahal dito, yung projector lamp. Kasi natanong ko sa seller, pagka napundi lang ata yan, papalitan mo na kagad ng bago. So that cost around 10,000. Kasi pag napundi, di pwedeng palit lang ng isang projector lamp. Kailangan buong assembly na siya kagad. Giking gasto siguro. Yan ang downside ng pagka mga ganitong buo yung projector lamp, buo yung headlight, ganun. Binibenta siya. O sulit ba ang ganitong ATR 160 para sa 150 budget? Sobrang solid na solid. Pero again, nasa preference yan kung gusto yung ganitong bike or will stick to Honda. Syempre mas mahal talaga yung mga Honda, mga Japanese bike compared to these mga Chinese bikes. Pero wala namang kaso nga, like I said, kasi lahat naman ng parts, yun naman ang usually dilemma pagka bumibili ng mga China bikes, di ba? Mga parts, service. Kung wala naman magiging problema kasi nga pareha sila ng ADV, I guess wala magiging problema talaga dun. Ang downside lang, medyo electronic na kasi to. Dadali mo naman siya sa mga third party shops. As long as hindi nagagalaw yung computer box or yung ECU, okay lang naman siguro yun. So congratulations boss sa bago mong bike. Seat time lang to, seat time. So masasanay ka rin dito, sanay-sanayin mo lang bago umalis. Huwag kang kakabahan, always stay on your position. Congrats, enjoy mo lang tong bike mo. Ride tayo minsan pagka papasok ng office, diba?
lang guys. See you on our next vlog. Peace out and babush.